Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan. Ating pong basahin ang banal na kasulatan na makikita sa mga awit 34, 1-3 na ganitong sinasabi. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, pinupuri ka namin sa oras na ito, Panginoon. Tunay na kinikilala namin ang iyong kabutihan at iyong pag-aaruga sa amin. Salamat ng marami sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap ang binibigay mo sa amin. Sa lahat ng mga ito ay pinagpapasalamat namin ito. Ama, patuloy mong patawarin kami sa aming mga kasalanan na nagagawa. Linilisin mo kami ng yunugo ng maging karapat-dapat sa iyong harapan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, tunay, hindi namin ang iyong presensya, kanal na Espiritu, nagabayan kami sa aming pasimula ng aming pananambahan. Ikaw, Panginoon, ang magbukas ng aming isipan, ng aming puso, upang kami bukal na makinig at magbigay ng panahon sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na narito at dinala mo sila. Naway, tuloy mo silang samahan sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga dinaranas, Panginoon. Naway sa bawat sitwasyon ng kanilang buhay, makita ka, ikaw, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Makita ng iyong kadakilaan, yung pagmamahal, yung pagkapatawad, at ang iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon, sa gabi nito. Patunayan mo anak mo na magbibigay ng iyong salita. Lukaw na po siya ng Espiritong Banal upang maunawaan namin ang gusto mong ipahiwatig sa amin. Bigyan po siya ng talino na nanggagaling sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, pang araw-araw namin mga ginagawa at ang gawain namin ito at yung araw ng Webes. Patnubayan at samahan mo kami. Ito ang aming Diyos, kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabi nito. Dalangin namin. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Tandalangin. Ngayon pa kailanman. Amen. Gabi po sa ating lahat. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo sa patuloy na paggabay, pag-bless sa aming family. Ako po isang cashier sa City Hall. Na-experience ko po yung na-shirt. Actually, lagi ako na-shirt. Pero nito pong huli, na-shirt po ako ng more than 1,000. So, wala. So, ang ginawa ko po, pagka ganun po kasi kami rin din po ang aabono dun sa shirt namin. So, kinabukasan kasi party ng namin ng high school. Alam nyo, nanalo pa ako. Higit pa dun sa nawala sa akin. Nanalo pa ako ng 2,000, so tumubo pa po ako. Isa pa pong pasasalamat ko sa ating Panginoong Jesucristo nang bumiyahe po kami ng Bangkok at may mga kasama po akong seniors. Nawala po kami, paikot-ikot po kami dun sa, actually, isang lang naman po yon, isang lugar na malapit sa mga bilihan. Nakatatlong beses po kaming paikot-ikot. At saka kasi po sa Bangkok, umuulan po pagkagabi. So, sabi namin, ako,
parang uulan na. So, by God's grace, alam nyo, na ikatatlong ikot namin, natumbok na namin yung pauwi sa hotel namin. Pagdating namin sa hotel, at saka palang umulan. Napakabuti talaga ng Panginoon. Mulit-mulit napapasalamat po ako sa Kanya sa patuloy pong paggabay, pag-aaruga sa amin at pagbe-bless sa aming family. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. God bless. Maglingkod kay Jesus ay kaaliwan, pagkat sa Kanya'y may kagalakan. Ito'y isang ganap na katungkulan ng tao sa bawat araw. Maglingkod kay Jesus tayo'y maglingkod, bawat araw ay maglingkod. Tayo'y maglingkod kay Jesus ay maglingkod, na masaya at walang pagod. Tayo'y maglingkod anumang sabitin at magtapat kahit anong gawin, pagkat siya'y mayamat mahabagin. Bawat araw ating sundin. Maglingkod kay Jesus tayo'y maglingkod, bawat araw ay maglingkod. Tayo'y maglingkod kay Jesus ay maglingkod, na masaya at walang pagod. Bagamat mahirap ang dadaanan patungo doon sa kalangitan, si Jesus ang sa ating papatnubay kung maglingkod bawat araw. Maglingkod kay Jesus tayo'y maglingkod, bawat araw ay maglingkod. Tayo'y maglingkod kay Jesus ay maglingkod, na masaya at walang pagod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong mensahe sa araw na ito ay nakatuon sa ating pong pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia. At ito po ay matatagpuan sa mga gawa 10. Ito po ay pinamagatang kung walang itinatangi ang Diyos. Dito ay nakapaloob ang pangitain ni Apostol Pedro at ni Cornelio. Sa unang talata ng mga gawa 10 ay matutunghayan natin ang pangitain ni Cornelio. Si Cornelio po ay kapitan ng batalyong Italyano ng Romano sa lugar po ng Cesarea. Siya ay isang debotong tao, gayon din ang kanyang buong pamilya sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at palaging nananalangin sa Diyos. Si Cornelio po ay hindi isang Hudyo, subalit
Nasa kanya po ang pananampalataya sa tunay na Diyos. Ito po ang kanyang pangitain sa verse 4 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Inalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag din Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat." At gayon nga ang ginawa ni Cornelio. Pinapunta niya ang 2 utusan at pinasama niya ang isang kawal na deboto na kagaya niya. At kinabukasan sa kanilang paglalakbay, nang malapit na sila sa tinitigilan ni Pedro ng mga oras ding yun, si Apostol Pedro naman ay umakyat sa bubungan upang manalangin. Katanghali ang tapat noon nang siya'y makaramdam ng gutom at nais na niyang kumain. Nagkaroon siya ng isang pangitain. Ganito ang kanyang pangitain. Sabi sa verse 11 to 16. Nabuksan ang langit at nakita niyang binaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang marumi." Verse 15, muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Iyan ang pangitain ni Pedro. Ano po ba ang nais ipabatid ng Diyos sa kanya? Sabi po sa verse 12 to 14, naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. At narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Di ko po magagawa iyan, Panginoon, kailanmay hindi ako kumain ng marumi." Bakit po ganyan ang sagot ni Apostol Pedro? Si Pedro po ay isang apostol, followers of Jesus, at isa din po siyang devout na Jewish. Hindi po nila kinakain ang ibang uri ng mga hayop. Sabi po sa Deuteronomy 14, 17 hanggang at 8 ay ganito. "Ngunit huwag ninyong kakainin ang mga hayop na biyak ang kuko, ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag din ninyong kakainin iyong ngumunguya ngunit hindi biyak ang kuko, tulad ng kamelyo, kuneho, at dagang bukid. Ang mga ito'y marurumi. Ang baboy ay dapat ding ituring na marumi, sapagkat biyak man ang kuko, hindi naman ito ngumunguya sa pagkain mula sa sikmura." At ito ay tinatawag na unclean animals. Subalit,
kailangan po nating unawain ang ibig sabihin ng unclean. Hindi ibig sabihin nito ay masama, kasalanan, o magkakasala. It means irregular, wala sa ayos. Lalo na po pag gagamitin sa pagsamba. Sapagkat nung mga panahon pong iyon, panahon po ni Moses, ay inilalayo po ni God ang mga Hudyo sa mga pagan worshiper, sapagkat nasa mga paligid lamang po ang mga pagano. Ngunit ano ang sabi ng Diyos kay Pedro? Sa verse 15, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Naging palaisipan ito kay Pedro ang lahat ng ito. Hindi siya mapalagay sa ibig iparating ng Diyos. At nang matuntun na ng mga tao ni Cornelio si Pedro, sila ay pinatuloy nito at kinabukasan ay nagtungo na sila kay Cornelio. Kasama na po si Pedro. Nang sumunod na araw, na nakarating sila sa Cesarea, dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Sa verse 25 hanggang 29 ay ganito ang kanilang pagkikita. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming tao natitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at hindi karapat-dapat pakitunguhan. At nang ikwento na ni Cornelio ang kaniyang pangitain kay Pedro, doon ay lubos na niyang naunawaan ang kahulugan ng kanyang pangitain na nagmula sa Diyos. Sabi po sa mga gawa 10:34-36, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubos na naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri, kami ay sumasamba sa inyo at ipinagpapasalamat namin sa inyo ang lahat na ito na amin napag-aralan. Natunay na sa panahong iyon, sa pagkikita po ni Apostol Pedro at ni Cornelio, ay nagkaroon ng mga pagtanggap sa mga Hentil. Salamat sa inyo, Ama, sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay nyo mula po sa aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pagkapako sa krus at pagkamatay, ay naroon naman ang muling pagkabuhay. Sa biyaya nito, Ama, tunay na naroon ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin na mga Hentil. Hindi man kami Hudyo, ay inibig mo kami ng lubusan.
Salamat sa inyo, Ama, sa biyaya na ito. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po muli. Lahat. All for love Father gave, for only love could make a way. All for love the heavens cried, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Tayo po lahat. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Patuloy nating lamin ang presensya nating Panginoon. Let me sing all for love, and I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Yes, Lord, tayo po lahat. Sigaw po natin sa ating Panginoon. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, it's you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Lord, tayo po lahat. All for love, Father King. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw man to you. To you.
my beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Sabay-sabay po nating basahin mula sa Santiago 5:13 hanggang 15. Nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Ng mga taong nilalang
Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa iyong mensahe, sa aming pananalangin. Maraming salamat sa iyong anak na ginamit mo upang maghatid ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, samahan sa anumang nais pa niyang gawin, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo ay iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakilan-kailanman. Amen.